Hindi naman po. Good morning po. May waiter na po na nakakita sa inyo. Ay! Ako yung... Kayo yung kausap ko rin. Sige po, po kayo. Dito na po kayo. Pare-pareho po kayo. Sa manok din. Taga saan kayo, sir? Sa Alaminos. Alaminos. Pero ano rin po sila, layer din. Kagaya nyo rin sila. Dito na po kayo. Akala ko po, kakain sa restaurant. Dito na po kayo, sir. Kagaya nyo rin po sila. Taga Hirona po sila. Ano po yung pangalan nyo, sir? Jerry. Kayo po? Jeff po. Jerry, sir. Sydney po. Ayan. Yung sa pagdidibik ng natin sisiw, isusubo natin ganun yung tuka niya doon sa butas. Pag naisubo na yung paa, itong ng yung hinlalaki ng paa natin, may lubid yon. Igaganon niya, ipepedal niya pababa. Babagsak ngayon yung cutter. May cutter sa silong, yung cutter sa taas. Para maputol na gano'n, may ipit, mapuputol. So subo ng subo, para ginaganon-ganon lang niya. Pero ngayon may modern way na, may bagong technology, nili-laser dibik. Ang masakit lang nun, syempre yung tuka ng manok masakit. So sa mga first few days nila sa pagdating sa farm, masakit nila yun, hindi sila gaanong kumakain. And then yung po namin yun, pag di po sila nangingitlog po. Hindi, kami na pong nun. During pagkapisa sa hatchery pa lang. Okay, kaya, so wala na kayong problema doon. Ko, Kaya pansinin niyo yung manok, 'di ba dapat mahaba yung tuka niya sa taas. May mga baguhan, sasabi nila, "Sir, mukhang reject yung mga manok namin, ang daming maiksi yung tuka." Siyempre nga walang idea, 'di ba? Sabi ko, hindi, ganyan po talaga 'yan. Dahil epekto po 'yan ng pinangdibik. Anong silbi nun? Para hindi sila yung wastage ng feeds. Kasi tutok at yung titilamsik yung feeds. Tapos ang rin nun, yung ma-prevent yung cannibalism, yung magtutukaan sila. Tsaka sa bakuna, kumpleto naman na yung bakuna, kaya wala na po kayong problema. Ang gagawin nyo na lang talaga, napaka-basic. Pakakainin, painumin ng feeds, ng tubig na may vitamins, antibiotics kung kinakailan, kung may sipon. Madali lang naman gamutin yung sipon. Hindi po masyadong parang mahirap. Kung natin baguhan po yung magaan. Hindi naman, sir, hindi naman. Opo. Kayo po, ilan yung plano nyo? Mga apat lang. 96. 96, opo. Saan kayo sa Alaminos? Malapit kay Sod na barangay kay base. Pirgonya, yung sa Dulacak. Opo. Na-deliver lang po yung manok niya nung isang araw. Santa Maria kami. Santa Maria kayo, opo. Kay Hagibis, Bergonya. Sila po sa Hirona. Sir, tanong po, kunwari isang yung isang butas ng gano'n, kailangan bang apat yung Ang standard doon, sir, 4. Hindi sila crowded po. Naka-design naman kasi yun sa pang-4. Dati nga, yung old model ng cages namin, 18 inches lang yung haba niya, yung lapad. Pero kasya yung 4 doon. Kaya lang, medyo binago, nagdagdag kami ng 2 inches. Kaya 20 inches na ngayon. Ayan. Although may mga iba, sinasabi, gusto namin 3 lang. Nasa kanila na po yun kung 3 lang yung ilalagay. Kasi may napanood ako, sir, yung di ba yung cages. Sabi, pag di naman lahat yan healthy pag So, dapat yung medyo alam mo medyo may mga nakahiwalay sila. Oo. Pwede, basta ihiwalay mo na para hindi mahawaan yung mga sakali may nagkasakit. Opo. Yung sa ibang farm, meron talaga kami nung yung parang hospital na nakahiwalay talaga ihiwalay. Hugutin mong ganon, ililipat mo. Tapos halimbawa pag tayong cages. Oo, may mga ganon. Para lipat iba siya. Naka-quarantine, di ba? Pagawa na lang ng kulungan. Yung housing po. Housing kahoy.
Opo. Sila, meron silang parang bodega, doon daw nila ilalagay. Kayo po, wala pa. May dalawang kuan akong existing na kasi nakalaga na ako ng kuan tawag ko yung mga brown eggs. Decal brown or yung RIRR. Ayun. Rhode Island Red. Ay nagsawa rin ako ta. Bakit kayo nagsawa dun, sir? Kapag nagluko ni kukuha ng mga itlog, Hihinto o hihinto. Tapos kapag tag-ulan, Hihinto rin sa malamig. hihinto rin. Kaya nga po, sir, baso nyo. Yun po yung problema nun. Tapos matakaw sila. Kung yung lowman natin ay 115 grams, yung RIR nasa 150. Gusto palaging busog. Oo. Laki ang kuan. Malaking butche, malaking manok kasi. So, Kaya, ang the best po na mga yung decal tsaka lowman. opo. Yung ano kasi, yung RIR, dual kasi yun. For egg purposes at saka for meat. Kaya kailangan masustain nila yung yung kailangan ng katawan nila para sila ay lumaki. At saka pag hindi sila nakakain ng Isa green, naman sir, yung hindi black sila mag-iitlog na diretso. Mm-mm. kasi Kailangan may ng damo. isa pa yung parang Rhode Island din, yung black na tawag. Black Australorp, ganon. Astrolog. Mga ano yan, mga ganon din yan. Ganun pares lang. Oo. Magkakamag-anak din yun. Oo, magkakaano. Pero dito muna tayo. Yan. At least itong sa atin, naka-cage siya. Pag pre-range kasi, Matrabaho po. matrabaho. Tapos pag umulan, sisipunin talaga yan. Tapos pag taming sabi ni sir, pag hindi mo nabigay yung kailangan nilang feeds, hindi rin mangingitlog. Kaya at least alam mo na itong nakakulong, talagang steady. Supplyan mo ng feeds, tuloy-tuloy yung pangingitlog. Ganun. Ang kuan sir, pag kuan, bigyan mo kami ng programa kung paano magpainom ng gamot. Ay, meron po sa vlog natin, yung nasa vlog. Pero pag isend ko sa inyo, ang medication program natin para hindi tayo malito. Saka Every first day of the month hanggang 5th day. So, halimbawa, May 1 to May 5, antibiotics tayo. Sa mga baguhan, may sipon man o wala, mag-antibiotics na lang tayo. Kasi, ang sipon kasi, stress yan pag na-stress yung manok. Nagkakasipon yan, nabiglaan. Minsan, pag baguhan, hindi nila ma-identify kung may sipon o wala. So, every 1 to 5, antibiotics. 6 to 30, vitamins. basta 5 araw. 5 araw na Dire-diretso po antibiotics. Tapos yung 25 days, vitamins tayo. Ayun. Pero ang kaganda nitong natin, araw-araw yung pera. Yung sa sir, Bogal yun, si Sir Alpiche. Sila, may hardware sila dyan sa Bogal yun. Tapos may piggery sila. Kaya lang yun nga, na-ISF. Sayang yung mga nakatenggang piggery nila. Nagsumubok sila ng 1,056 ata. Oo. Okay. Nagdagdag na naman. Importante naman yung ma-establish nyo yung market.